Sa SONA ng Presidente kahapon, wala iba kundi si Energy Secretary Sharon Garin. Magandang umaga sa iyo, Secretary. Hi, ma'am. Good morning. Good morning, Alvin. O paano nangyari yun? Ang dami mong naisingit sa SONA ng malakas ba si Garin kay Pangulong Marcos? Ang daming issue sa energy, sa totoo lang, Secretary. Tawag dito, parang baliktad yata, no? Baka maraming utos ang presidente sa Department of Energy. But I think, ano naman, dapat lang naman kasi may crisis pa tayo and it's been the most prominent problem that we have had for this year, na yung oil crisis na affecting all the prices of commodities pati transportation. So yun nga, tama naman na focus niya is the problem on Department of Energy. I'll go to the oil prices in a little while. Pero isa-isahin natin yung kaya natin i-explain. Nako, mahaba yun. Hindi. Konti lang. Para itry mo i-explain at kung paano ma-achieve. Kasi sabi ko kay Christian, madali namang mangako eh. Masarap sa tenga, di ba? Papalakpakan ka. Ang tanong, kaya mo ba execute yan? Paano? Unahin natin yung system loss. Sabi ng Presidente, alisin niyo yung system loss. Pakilinaw mo nga, system loss lang ba? O yung buong value-added tax sa buong electricity bill? Parang system loss lang at saka yung VAT sa system loss. Yun Hindi yung VAT sa buong bill. Kasi malaki yung buong VAT sa 12% yun eh. Ilang billion din yun, no? Pero I think it's only system loss ang instruction niya. I-replay ko ulit mamaya yung yung SONA niya. Kasi mo na, wag mo na replay. Ang tanong is, how do we achieve it? How do we execute it? Paano matatanggal ang system loss sa mga susunod na buwan sa bill ng mga kababayan natin? Well, hindi naman siya ganun kadali kasi nasa batas din yan, ano? Nasa batas na merong system loss na charge. Now, I have to convene with the ERC also, tsaka NEA, no? On baka ang pwedeng ma-adjust yung rate ng system loss, no? Kung ano yung maximum na allowable. Kasi so far, hindi pa naman siya matatanggal unless we have the law in place already. So kailangan yan, pero pag nagpalit ka ng batas, matagal yan, no? Pero in the meantime, baka pwede naming ma-adjust na wala siyang VAT, tsaka pababaan yung rate, Alvin. Hindi, pero teka muna, wala siya sinabing bawasan yung rate. Sabi niya, tanggalin lahat. So, dapat tanggalin lahat talaga yun, Secretary. I know, pero yun nag-usapan namin buong gabi. Paano siya na-i-impose na wala na siya. So, para mawala talaga siya, we need the law, but I have to talk to ERC, yun yung nagsiset ng rates, para paano siya tanggalin. So, I have to, hindi ko masagot ngayon, Alvin, because kailangan mag-convene muna kami ng Energy Regulatory Commission. Pero huling sundot lang doon, Secretary, possible ba yon talaga na ma-remove yung system loss na yon kung i-coordinate sa Kongreso bilang pending pa naman yung amyenda sa IPIRA? Opo. I think possible naman siya. Kasi kahit nilagay sa batas ko, kung lagay mo yung rate mo 0, pwede naman. Pero kailangan ko lang talaga mag-consult sa ERC para hindi naman dehado yung mga electric co-op natin na baka meron naman kasi mga valid sila reasons, pero kung pwede namang makorek yun. So I'll have to talk to them about it. Sino bang kumikita sa system loss? Ang distribution utility at electric cooperative o ang gobyerno? This electric co-op. So mga DUs, Meralco, electric cooperatives, sila pala ang kumikita sa system loss. Hindi, pero may VAT ka mo di kumikita din yung gobyerno. Well, yeah, tama. Ang sa VAT ng yung gobyerno. Pero teka, in many countries kasi meron naman talaga may standard yan. So so kailangan i-recalibrate namin yung naka state sa IPIRA and then check if we can remove that with policy ng ERC tsaka DOE. Based on your computation, Secretary, magkano ba ang matitipid ng mga consumer pag tinanggal nga natin yung system loss and the VAT thereon? Hindi naman kasi ganun kalaki yung parang ilang centavos yun. Wala ako dito ng notes sa Alvin.
I have to check that. Ako meron. O yung system loss sa Meralco sa July 2026 billing, pag tinanggal mo yung system loss, Secretary, sa 200 kilowatt-hour users, ang mawawala dyan, 175 pesos. Sa 200. Sa 200 kilowatt-hour Pero users. centavos, sorry Alvin, wala akong notes dito. Yung centavos is 87 centavos per kilowatt-hour. Mga piso din siya. Oh. Times 200. O di yun yung 175. Yeah. Pero kung tatanggalin po yung VAT, hindi ho ba dapat ang pinatanggal natin kay Presidente sa kanyang speech ay yung value-added tax? Yun malaki-laki. 149 yun. Lahat ng taxes ng gobyerno. Correct. But I think nung ginawa nila yung speech, hindi naman ako part ng pagkakagawa ng speech, pero I think binabalance din yan ng baka malaki kasi yung mawawala sa gobyerno pag tinanggal yung buong VAT. Sige. So usad tayo. Ano pang nabanggit na related sa EPIRA law ata? Yung amendment sa EPIRA law, Secretary, how soon can we do that sa palagay mo? EPIRA law is not something that I like the Department of Energy can control, but pupush namin na mapabilis at i-include siya sa priority bills ng Senate and Congress. So I think matatapos nila yan within this administration. So kaya naman, hindi ba kaya pangako yung EPIRA amendment within the year? Or within Kasi this administration? Wag within administration, 2028 yun. Within Pero the ang tagal na year, kasi. ang tagal na niyan, Secretary. Yes, we've been pushing for this since nag-start ako sa DOE. So matagal na, 4 years na siya. But this is hence for the separation of the executive and legislative. So it's actually for the legislative to complete as soon as they can. So hopefully gawin ng Senado at Kongreso. Yung sa oil crisis naman po, Secretary, kasi binanggit din ng Pangulo na meron siyang assurance kahit papaano may nakalaang budget, merong patuloy po na sourcing ng supply natin. Ano po ang direksyon noon? Bilang sa ngayon po mukhang uncertain pa rin yung situation sa Middle East at marami pa rin pong nagrereklamo sa mataas na presyo ng petrolyo. Opo, tataas pa yan bukas, because there's a oil price hike tomorrow. So, ang ayuda naman ng gobyerno is so far pa naman is nandyan pa rin. Yung kung anong binigay ng uplift before, it is still there. We will continue with that. Pag nag-meeting kami, hopefully when we meet on uplift, the instructions of the president hasn't changed, and we will continue with as much assistance like yung ayuda sa mga jeepney drivers, yung staggering ng presyo, imposing yung maximum and minimum of the price adjustment. So we will continue and make sure also that the supply is still steady. So sa ngayon po, Secretary, sapat ang supply kasi I remember we were talking last April nung kasagsagan nung issue na nag-angkat ng mga panibagong supply, sapat for the next 2 months. May natitira pa ba doon at meron pa bang panibagong parating po na supply? Hindi kasi continuous naman yan di ba 40 siya before and then kinukonsumo ng tao, but continuous naman every week or every other week may mga bagong deliveries na dumarating. So as of today, ganun pa rin yung ating average is about, katignan ko lang for the country, 44.74. So steady tayo sa supply. Hindi tayo naubusan, hindi tayo kukulangan. Okay. Doon naman sa nuclear energy. Mukhang desidido ang presidente. Sabi niya, tingnan natin. Baka pwede Napapanahon na raw talaga. Oo, napapanahon na yung... How soon can we have a nuclear facility in the Philippines, Secretary? Nuclear energy kasi it takes time. Tapos depende yan kung may willing gumastos. Kasi sa isang malaki na nuclear is about $10 billion, no? But sa gobyerno, we have to prepare. So, kailangan training ng mga tao, kailangan maghanap tayo ng area na willing sila at tamang-tama lang, hindi nililindol palagi. So, DOE, together with all the other agencies,
we will work hard na at least man lang bigay tayo ng lisensya or maka-allow tayo sa a company to explore and do feasibility study. So, siguro mga 10 years din yan, tsaka siya matatapos. Opo. Yung Bataan Nuclear Power Plant, babubuhayin ba natin yan? O ang tinutukoy ng presidente ay bagong, Bago na. yung mga maliliit, yung mga small modular reactor? Yung Bataan kasi is pwede mo siya i-refurbish. Pero according to our studies, Alvin, is that kung mag-refurbish ka, siguro ma-extend mo lang ang lifespan yun, mga 20 years lang, no? Pero kung bago gagawin mo, 50 to 80 years siya. So, masulit talaga na bago siya. Hindi, pero ang tanong is, bubuhayin ba natin ang Bataan Nuclear Power Plant? Kasi ginagastusan pa na, maliit lang, ano? 50 Yun nga, million I lang. mean, that's what I mean, ano? Ibig sabihin na, na kung buhayin natin, at i-rehabilitate lang natin. Ang buhay lang yun ng Bataan Nuclear Power Plant would be about 20 years. Pero kung magpatayo ka ng bago, kaya na bagong building, bagong lahat bago. No, I get that, Secretary. Pero ibig ko sabihin is, may decision na ba ang gobyerno kung pagaganahin pa ulit natin yung Bataan Nuclear Power Plant o hindi na, hayaan mo na yan kasi may gastos pa. 50 million a year din yan. Maliit kung sa maliit, pero hindi natin napapakinabangan, ginagastusan pa natin. So ano bang desisyon? Ano bang pagaganahin ba yan o wag na yan, gibain na yan, sirain na yan? Wala, yan i-discuss pa namin sa Nuclear Energy Program Interagency Committee, no? Kung anong gagawin siya. Kasi tama ka, mga 50 million, less than 50 million naman kasi nabawasan na yan ni President Coco yung gastos yan. But yes, it's a possibility na dapat palitan na siya, no? Pero not as a nuclear power plant. Baka pwede siyang maging asset on something else also. Okay. Now, punta natin yung PACS. Marami kasing gustong interested din dyan na magpatayo ng data center or kung museum or kung ano man. So meron din siyang silbi, Alvin, other than the nuclear power plant. If the decision is not to use it. Buti na bangit mo yung data center, naalala ko tuloy yung PACS Silica. O last 3 minutes tayo ha. Kakayanin ba ng Luzon Grid na bigyan ng power yung PACS Silica na yan? O baka naman kapusin tayo sa power supply? Kasi malaking power pala ang kailangan yan, Secretary. For a data center kasi, sobrang laki. Malaki yung power supply na kailangan nila. Kailangan yan steady yung hindi yung paakyat pababa yung voltahe niya. Kailangan cheaper yung rates niya. So, I think the best solution is to build a power plant for them. Who will build the power plant for them? Kung locator man or kung yung ecozone man, yun yung recommendation actually namin na para hindi affected yung Luzon or buong bansa. Kailangan meron Yung supply ng Luzon as it is, hindi natin pwedeng i-share sa PACS Silica dahil baka mag-yellow alert naman tayo o mag-red alert pag diba? Tapos, makikihati pa. halimbawa, 200 megawatts yan or 500 man, masisira yung grid pag bumagsak siya eh. No? So, kailangan meron lang siyang sarili niya. And pag gusto nila na steady, tsaka kung ano man na fuel, kung gusto nila na puro lang renewable or clean energy, then it's safer for the rest of the Philippines na sila mismo may sariling power source. Option ba na maglagay din doon ng mga small modular reactor? Yeah, ideal actually yan, Alvin eh. Kasi ang behavior ng nuclear is bagay sa data center. Steady base load siya, malinis siya at affordable siya. Ang tanong, papayag ba ang mga taga-Subic na may nuclear facility sa area nila? Ang magandang tanong yan. Then we have to consult with them. But for us, kasi if not nuclear, it can also be LNG, gas din pwede siya, or combination of any fuel with renewable. Okay. Isa na lang, pinagmalaki ng presidente na sa administrasyon daw niya naaprubahan yung pinakamaraming energy projects. Tama ba siya, Secretary? I think the one he emphasized, Alvin, was yung mga oil Service and gas contracts. exploration. Yeah. Na? Mga 14, yun yung sabi niya. Totoo yan, tama yan.
Kaya nga tayo nakukulangan ng